Beloved co-preacher, Brother Rodel. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain na tapos natigis sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis kami nagsisi at sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay kataga dapat bigkasin, buksan pang-unawa, kaisipan ng bawat napakinig, samahan mo kami ng kapangyarihan. Ikaw po tangi namin inaasahan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating beloved Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, gayon din po sa ating beloved Alphonse Pastor, our beloved Mama Dear, hindi natin malimutan, palaging alalahanin ang kanilang mga turot aral ni iwan sa atin. Ako'y nagpabukot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Ganon din po sa ating beloved Kuya Mart, beloved May, sa kanilang mga beloved children. At magandang hapon sa inyo lahat sa ating pinagpalang baguhan, sa lahat po ng ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating prophecy in the future. Prophecy in the future, sa Tagalog, hula sa hinaharap. Basahin po natin yung ating teksto. Dito po sa Mateo 24, talatay 1, 2, talon sa 8, 10 at 13, ganito po ang pagkasula. At lumabas si Jesus sa templo at payoon sa kanyang lakad. At nagsipaglapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi baga nangakikita ang mga lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwan isang bato sa ibabaw na ibang bato na hindi ibabagsak. Dito po sa 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimulaan ng kahirapan. Yes? At kung magkagayon, maraming mga titisod at magkakanuluhan ang isa't isa. At magkakapuotan ang isa't isa. 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang kanyang magpala sa kanyang banal na salita. Prophecy in the future o hula sa hinaharap. Maraming taong mga minamahal, sila po ay umaasa sa hula sa hinaharap. At ang kanilang inaasahan ay ang sinasabing magandang kapalaran. Doon sila umaasa, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, merong sinasabing hula sa hinaharap. Itong sinasabing biblical prophecy. Prophecy in the future o hula sa hinaharap. Pag sinabing hula sa hinaharap, ito ay magaganap, mga minamahal. Magaganap dahil hindi sinabi ng tao. Magaganap dahil nakalagay sa banal na kasulatan at ang Diyos, mga minamahal, ang magsasakatuparan nito at walang sino mang makakapigil. Kaya dito sa lupa, mga minamahal, ang tao tumitingin sa magagandang gusali, mga minamahal. Actually, mga minamahal, yung mga fault line natin, fault line ang ibig sabihin, yan po ay sign ng biyak na lupa na hindi dapat tayuan ng malaking building. Pero ngayon, ang nakatayo doon ay yung malalaking building, mga minamahal, from Manila to Davao. Ang ibig sabihin, ang sinasabi kung sakaling maganap ang isang malaking lindol, marami talagang babawian ng buhay. Dahil ang tinitingnan ng tao, mga minamahal, yung kanyang kalalagyan sa hinaharap. Magtatayo siya ng malaking building, mga minamahal, papaupahan niya yun ang kanyang hinaharap. Ibig sabihin, darating na bukas,
tumanda man siya, kung meron siyang malaking building, papaupahan niya, o dyan siya nakatira, meron siyang ari-arian, yan ang inaasahan niya sa hinaharap. Pero sa banal na kasulatan, may hula para sa hinaharap. Sabi ng ating nabasa sa Mateo 24, talatang 1, pinakita ng mga alagad sa ating mahal na Panginoon ang malalaking building, magagandang bato. Sabi ng ating mahal na Panginoon sa verse 2, sinasabi ko sa inyo, walang bato na nakikita nyo ngayon sa kapwa bato na matitira sapagkat ang lahat ng yan ay babagsak. Yan ang hula sa hinaharap, mga minamahal. Ano mang gusali ang itatayo ng tao, gaano mang kalaking building, kagandang bahay, ang meron ka, ang bato sa bawat bato ay babagsak at walang pakikinabangan. Hula yan sa hinaharap ayon sa banal na kasulatan. Ang sabi ng 18, mga minamahal, ng talatang 8, dito ngayon magsisimula ang tinatawag na kahirapan. Dahil nung inaasahan ng taong pakikinabangan niya sa hinaharap, hindi pala niya pakikinabangan. Makikita niya ang kanyang sarili, mga minamahal, siya mismo. Walang Diyos na magliligtas sa kanya pagbuka ng lupa, pagdating ng malakas na lindol, pagdating ng malaking tsunami, mga minamahal, mga super typhoons, walang magliligtas sa kanya. Habang nakikita niya yung kanyang pinaghirapan, bato, kapwa sa bato, ay babagsak at walang pakikinabangan. Maging ang sarili niya ay hindi niya maililigtas. Kaya sabi ng verse 8, ito'y simula ng kahirapan. At ang sabi ng verse 10, mga minamahal, dito ay maraming mga titison. Dahil sa kahirapan na yan, mga minamahal, ang tao ay magtatakwil sa Diyos, mga minamahal. Pipiliin nila, mga minamahal, na itakwil ang Diyos na tumawag sa kanila. Pero hindi nila natanong sa kanilang sarili, bakit nasa ganun silang kalagayan. Nasa ganun silang kalagayan, hindi dapat mangyari kung sila'y totoong naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil pag binasa mo ang banal na kasulatan, sinasabing pagdating ng bagay na ito, itingin mo ang iyong mata sa langit, yan ay pagkapahamak sa taong nasa sanlibutan, sa taong tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, sa taong ayaw maglingkod sa Diyos. Pero ikaw na naglilingkod sa Diyos, pagdating ng panahon na yan, tanda naman ng iyong kaligtasan. Kaya titingin ka lang sa langit, tanda ng iyong kaligtasan niyan, samantalang pagkapahamak ng taong nasa sanlibutan. Kaya ang sabi ng verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya kung makita natin ng ating mga mata ang propesiyang ito ay nagaganap na, mga minamahal, huwag mong itakwil ang Panginoon. Magtiis ka. Tawagan mo ang Panginoon. Siguraduhin mo lang sa sarili mo na ikaw ay karapat-dapat tumawag sa Panginoon. Baka naman pagdating ng panahon na yan at saka mo lang naalala ang mahal na Panginoon, nagsisisi na ako sa aking mga pagkukulang. Nagsisisi na ako sa hindi ko pagdalo. Nagsisisi na ako sa hindi ko pagganap ng aking tungkulin. Huli na ang iyong pagsisisi. Kaya nga walang unang pagsisisi. Ang lahat ng pagsisisi ay nasa huli. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, dumating man ang propesiya, mga minamahal, wala kang pagsisisihan dahil walang nasayang sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang pagsisisihan mo, bakit ka hindi nagtiis hanggang sa wakas? Ang meron ka, hindi mo pakikinabangan dahil pagdating ng sinasabing propesiya o hula sa hinaharap, sinasabing prophecy in the future, yan ay sinasabing pag-uwi na sa piling ng ating mahal na Panginoon. At pagkapahamak naman sa hindi nararapat pumasok sa kaharian ng langit. Kaya nga meron sinasabing an uncertain future. An uncertain future ang ibig sabihin niyan, isang hindi tiyak na hinaharap. Kasi ang tao, mga minamahal, palagi siya nakapokus sa hinaharap niya. Maging sa kanyang pagtanda, ni hindi niya nga alam kung tatanda pa siya. Kailangan mag-ipon ako ng ganito. Kailangan ito ang maitayo ko. Para pagtanda ko, ito ang aking magiging dwelling place. Ibig sabihin, tirahan, pahingahan.
Kailangan ito ang meron ako para sa aking hinaharap pagtanda ko. Ang tanong, tatanda ka pa ba? Baka bukas bawiin na ng Diyos ang pinahiram niyang hininga sa'yo. Yung hinahanda mo sa hinaharap ay hindi mo na pakinabangan pa. Kaya sabi ng ating beloved urban evangelist Wilder Almeida, the end-time prophet of our loving God, huwag mong isipin ang hinaharap. Ang isipin mo, ang bawat segundo ng buhay mo na nagagawa mo ang kalooban ng Diyos at handa kang pumasok sa karian ng ating mahal na Panginoon. Yan ang iisipin mo in every second of your life. Basa. Dito po sa aklat ng Henesis Kapitulo 27, ang bersikulo po ay 2. At sinabi niya, narito, ako'y matanda at hindi ko nalalaman ang karawan ng aking kamatayan. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsilabas ang mga nagsagawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. An uncertain future, kasama ito sa prophecy in the future. Sinasabi mga minamahal, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Walang nakakaalam, mga minamahal, sa kaarawan ng ating kamatayan. Kaya nga merong isinisilang, mga minamahal, isinilang na wala ng buhay. Meron namang kasisilang lang, sa susunod na araw, wala ng buhay. Bakit? Dahil ang tao sa kanyang sarili, hindi niya alam ang kaarawan ng kanyang kamatayan. Nung pala nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sinabi itong uncertain future dahil ang tao nakatingin sa future. Nakatingin siya sa hinaharap niya, pinaghahandaan niya yon. Hindi nga alam ng tao ang araw ng kanyang kamatayan. Kaya ang dapat paghandaan niya, ang sinasabing bawat araw ng sandali na siya'y naglingkod sa ating mahal na Panginoon dahil merong tinatawag na paghatol. Anong sinasabing paghatol? Ayaw at sa gusto ng tao, ito'y magaganap. Ang sabi, huwag niyo ipanggilas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Maaga kang nabawian ng buhay o matanda ka ng binawian ng buhay, ayaw mo sa gusto, masama ka't mabuti, maririnig ng iyong tainga ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, nagpakamatay na ako. Ito ang solusyon sa problema ko. Ayan nga ang solusyon sa problema ko. 36 years ago, almost 36 years ago, yan ang solusyon sa problema ko. Kaya itong nawalang kagalingan, itapon sa reposarium, uminom na lang lason at magpakamatay. Dahil ang iniisip ng tao sa hinaharap, pag nang pakamatay ka, pahinga ka na, ay mali pala eh. Kaya sinasabi itong uncertain future o isang hindi tiyak na hinaharap. Kailangan tiyakin mo ano ang hinaharap mo. Dahil sabi ng ating nabasa, maging masama ka o mabuti, nasa libingan ka, saan ka man naroon. Pagdating ng paghatol, marinig mo pa rin ang tinig ng Panginoon. Ano mapapakinggan mo? Sabi ng 29, magsisilabas ang nagsisigawa ng mabuti sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. Kung ikaw ay inabot ng kamatayan, naglingkod ka sa Diyos, gumagawa ka ng mabuti, mapapakinggan mo ang tinig ng Diyos, sasabihin sa iyo, ikaw ay mabubuhay na muli sa pagkabuhay na magmuli, ikaw ay mabubuhay. Ang ibig sabihin, wala ka sa tinatawag na paghatol, ikaw ay may buhay na magmuli sa pagkabuhay, ang ibig sabihin, nasa piling ka ng ating mahal na Panginoon. Yan, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, may maganda kang hinaharap. Ngayon, kung gumawa ka naman ng masama, tumalikod. Ayaw mo maglingkod sa Diyos, nagsawa ka na. Sabi ng second phrase, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kaya ang mabuti at masama,
bagamat sila'y patay na, makarinig pa rin sila ng tinig ng Panginoon. Ang sabi, ang mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli, ang masama ay sa paghatol. Kaya ang paghatol ang sinasabi, ang paglalagyan mo na nito, yung sinasabi ng lake of fire. Ang lake of fire ay itong daigdig na ito. Maraming mataas na building, sabi ng ating nabasa, ang bato sa kapwa bato ay babagsak at walang pakikinabangan dahil magiging lake of fire ang daigdig na ito. Ngayon, kung marinig mo ang tinig ng Diyos, mga minamahal, may katiyak ka sa hinahanap mo. Hindi ka para sa paghatol. Sabi, ikaw ay sa pagkabuhay na umuli, sa buhay, ibig sabihin, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos ito, meron sinasabing guaranteed future. Guaranteed future ang ibig sabihin, garantisadong hinaharap. Hindi ka nagbabaka sakali, ano kaya ang aking magiging hinaharap? Sa paglilingkod kong ito sa mahal na Panginoon, ano kaya naghihintay sa akin? Hindi mo na kailangang magtanong. Ikaw na ang sasagot sa sarili mo niyan. Kung maayos kang maglingkod sa Diyos, sabihin mong ikaw ay sa guaranteed future, ibig sabihin, may katiyakan ka sa iyong hinaharap. Kung ikaw naman ay parang ulan na darating at aalis, ikaw na rin ang sasagot sa iyong sarili kung sa paghatol ka ba o dun ka sa buhay na magmuli sa pagkabuhay. Kaya merong sinasabing guaranteed future o garantisadong hinaharap. Basa. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 1, ang talatay 13 at 14. Nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patutuo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 37, ang talatay 4 at 5. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak tayo ng sabay-sabay. Yung merong guaranteed future, pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Guaranteed future. Garantisadong hinaharap, mga minamahal, and this is one of the prophecy in the future o hula sa hinaharap. An uncertain future and guaranteed future. Ang tanong, saan ka nakalagay, mga minamahal? Kung nasa guaranteed future ka, sabi ng ating nabasa, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan, ang sabi, sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya pala sinasabing guaranteed future dahil meron kang tatak. Nang maniwala ka, nagkaroon ka ng pananampalataya sa ebanghelyo na iyong napakinggan, ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Meron ka na ngayon garantisadong hinaharap, sinasabing guaranteed future dahil tinatakan ka ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Silyado ka na ng Espiritu ng Diyos. Pag-aari ka na ng ating mahal na Panginoon. Wala nang pakinabang si Satanas sa'yo. Bura na ang pangalan mo sa impyerno, maliwanag na nakasulat sa langit dahil sabi ng ating nabasa, ang nakatatak sa'yo ay ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 14, na siyang patotoo ng ating mana hanggang sa katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ang tawag pala sa atin, kaya tinatakan tayo ng Espiritu Santo, ay sariling pag-aari ng Diyos. Kaya pala sinabi itong guaranteed future, garantisado, na ikaw ay nasa lupa pa lang, ikaw ay sariling pag-aari ng Diyos. Hindi ka pwedeng ariin ni Satanas, hindi ka pwedeng kuhanin ni Satanas, maliban na lamang, ikaw ang may gustong sumama kay Satanas. Pero hanggat galit ka kay Satanas, nakipag-away ka kay Satanas, si Satanas, walang kapangyarihan sa iyo dahil sabi ng ating nabasa, may tatakanan ng Espiritu Santo, ikaw ay sarili pang pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan ay guaranteed future.
Kaya nga, para manatili sa iyo yan, sabi ng Psalms 37, verse 5 and 4, kung ikaw ay magpapakiligaya, saan ka magpapakaligaya? Ang sabi, magpakaligaya ka naman sa Panginoon, bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kung maglilingkod ka sa Diyos, magpakaligaya ka, magpakasaya ka. Ano man ang iyong maging kalagayan. Ang ating kalagayan, ganyan eh. Isang araw, malusog ka, malusog. Nung Merkules, umuwi tayo. Ako'y malusog. Isipin nyo ba namang hindi ako nakatulog, kauubo? Umuwi akong malusog. Pagdating ko sa bahay namin, hindi ako nakatulog. Ubo ako ng ubo. Walang tulog, mga minamahal. Siyempre, meron tayong inaasikasong construction sa likod. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Kailangan natin ng report, kailangan natin ng comment. Walang tulog. Pero sabi ng ating nabasa, magpakaligaya ka sa Panginoon. Gagawin niya ang nasa ng iyong puso. Hindi ko nga alam kung makadalo ko ng overnight prayer. Pero ako'y nagpapakaligaya sa Panginoon. Mahal na Panginoon. Lahat naman ng pagkain maayos, kinain ko. Lahat ng bawal, hindi ko kinain. Kaya sabi ng iba, kain ka, paktay ka. Hindi ka kain, paktay ka pa rin, kain ka na lang, enjoy ka pa. Sabi ng iba. Pero ako, wala ako sa kasabihan na yon. Pinipili ko yung maayos kong kakainin. Pero kahit maayos ang kakainin mo, magkakasakit ka pa rin. Bakit ko nasasabi? Nangyayari sa akin eh. Kaya lang, meron tayong guaranteed future kung ang nasa ng puso mo ay paglingkuran ng Diyos, malusog o mahina ang iyong katawan, makakarating at makakarating ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Nakarating naman ako ng overnight, nakapag-drive naman ako, mga minamahal. Ang problema ko yung linggo. Mahal na Panginoon. Siyempre, kahol pa rin ako ng kahol. Di ba? Ubo ka pa rin ng ubo. Ang problema ko yung linggo. Sabi ng ating nabasa, magpakaligaya ka sa Panginoon, gagawin niya ang nasa ng iyong puso. Kanina pa ako nakatayo rito, hindi naman ako inuubo, ginawa ng mahal na Panginoon ang nasa ng aking puso. Ituloy natin ang basa, sabi ng verse 5, ihabilin mo ang iyong mga lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Yung ating lakad sa ating sarili, wala tayong magagawa. Mahina tayo. Malakas ka ngayon, bukas, may ubo ka na. Malakas ka ngayon, bukas, mahina ka na. Meron ka ngayon, bukas, walang-wala ka. Natatawa pa siya, iba, pinagtawanan ka pa. Pabayaan mo lang sila. Basta ang mahalaga, ang lakad mo, hinahabilin mo sa Panginoon, meron kang sinasabing garantisadong hinaharap sa piling ng ating mahal na Panginoon. And finally, meron kang sinasabing amazing future. Amazing future ang ibig sabihin, kamanghamanghang hinaharap. Ang hinaharap mo ay hindi magdiin ka o magwakas ka sa pagkapahamak, kundi kamanghamangha ang iyong hinaharap. Amazing future. Last verse, maghanda ating magpaawit mga manuktok. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, versikulo 5. Ito po nakasaad. Na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling na Kanyang kalooban. Dito po sa aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 24. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya may pag-asa ako. Sa 22, sa mga kawaan ng Panginoon na hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaon na bago tuwing umaga, dakilang iyong pagtatapat. Sa 24, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya ako'y aasa sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating mahuling versikulo. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amazing future. Sinabi itong kamanghamanghang hinaharap dahil sabi ng verse 22 na ating nabasa, mga minamahal, sa kawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Nandun tayo sa habag ng Diyos na hindi nauubos, kaya hindi tayo nalilipol. Ang ibig sabihin, hindi ka nalulugmok. Kung nasa pagsubok ka, ngayon ka lang nasa pagsubok. Palagi mong asahan na merong Diyos na mag-aalis ng pagsubok na nasa iyo ngayon.
O baka naman ang pagsubok mo, pagkukulang yan. Ang ibig sabihin, tinutuwid tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, ang mga yaoy bago ting umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Yun daw kahabagan ng Diyos, bawat umaga. Tuwing sisikat ang araw, bago yan, sapagkat tapat ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Verse 24, ang Panginoon ay aking bahagi. Sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ibig sabihin, yung ating Diyos, He is our portion. Kung meron kang bahagi, wag mong gawing bahagi ang merong sa salibutan. Ito ang aking bahagi, ito ang aking parte, walang kwenta ang meron sa salibutan. Ang gawin mong bahagi, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Efeso chapter 1, verse 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa magitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling na Kanyang kalooban. Kaya pala sinasabing amazing future ito dahil ito'y minagaling na kalooban ng Diyos. Ang sabi, nung una pa, tayo'y itinalaga ng Diyos na mapabilang sa Kanyang mga anak. Kaya iba't iba ang ating pinanggalingan, mga minamahal. Iba't ibang relihiyon ang ating pinanggalingan. Iba-ibang sekta, mga minamahal. Pero nung una pa man, itinalaga tayo ng Diyos, kaya sinabing amazing future. Yung ating kasalanan noon, kinalimutan ng Diyos. Dinala tayo sa katotohanan ito, sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. And what we have now is amazing future. Ibig sabihin, kamanghamanghang hinaharap. Kaya nga, meron tayong sinasabing hula sa hinaharap. Ang hula para sa hinaharap ay manahin natin ang langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo tumayo. Lahat ng mga dala niyong bisita, gusto ba nila ng sinasabing hula sa hinaharap na sila ay magkaroon ng guaranteed future and amazing future, hindi ang uncertain future? Dalhin niyo sila sa harap at ipag-pray natin sila sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo umawin. Awitin natin ang awiting Don't Say No to Jesus sa Tagalog version. Huwag nating sabihin, ayoko Panginoon. Ang dapat lang nating sabihin, tinatawagan tayo ng mahal Panginoon, yes Lord. Yun lang ang ating dapat sabihin. Hallelujah. Kaibigan, dinggin ang tawag ni Jesus. Kung merong nananawagan, ang tawag ng ating Diyos, Kurang yan ang ating dinggin. kasalanan. Ikaw ay Samahan niyo sila dito. Mga beloved preachers, hindi sila lalapit pag di niyo sila sinamahan. pagmamahal Samahan niyo sila. walang hanggan. Wag mong hayaan si Jesus sa buhay mo ay Huwag mong lumisan. babayaan si Jesus sa buhay mo'y lumisan. Wag mong tatakihan. Papasukin mo. Papasukin mo siya. Ililigtas ka. Ililigtas Ulitin natin ka. yan. Huwag mo hahayaan. Hallelujah. Oh, wag mong hayaan Si Jesus. si Jesus sa buhay mo ay lumisan. Huwag na huwag mo tatanggihan. Wag mong tatanggihan. Papasukin mo. Papasukin mo siya. Ililigtas ka. Ililigtas ka. Second stanza. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya hanggat may oras pa. Tumawag ka sa kanyang ngalan. Tumawag ka sa kanyang
Papasukin mo. Papasukin mo siya. Ililigtas ka. Ililigtas ka. Huwag mo hayaan. Hallelujah. Huwag mong hayaan. Si Jesus, Si Jesus sa buhay mo. mo ay lumisan. Huwag mong tatanggihan. Papasukin mo siya. Ililigtas ka. Verses 4. Kaibigan, tingin ang tawag ni Jesus. Kaibigan, hindi ng tawag ni Jesus. Talikuran mo ang kasalanan. Kuran mo ang kasalanan. Ikaw ay inibig niyang lubusan. Ikaw ang inibig niyang lubusan. Pagmamahal niya. Pagmamahal niya ay walang Ulitin natin. Kaibigan, tingin ang tawag ni Jesus. kaibigan, hindi ng tawag ni Tingin natin ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Talikuran mo ang kasalanan. Ikaw Ikaw ay inibig inibig niyang lubusan. pagmamahal niya. Pagmamahal niya ay walang hanggan. Hallelujah! Wag mo ang hayaan. Huwag mong hayaan. Hallelujah! Si Jesus! Jesus sa buhay mo Huwag natin pabayaan lumitan ang ating Diyos sa ating buhay. Papasukin. Huwag mong tatanggihan. Papasukin mo siya. Ililigtas ka. Hallelujah! Huwag mong hayaan. Si Jesus sa buhay mo ay lumisan. Huwag mong tatanggihan. Papasukin mo siya. Ililigtas ka. Huwag mong hayaan. Si Jesus sa buhay mo ay lumisan. Huwag mong tatanggihan. Papasukin mo siya. Ililigtas ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na mga baguhan. Na ngayon lang nakadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At sa mga beloved choir, pakitranslate na lang po yung aking pong sasabihin sapagkat hindi po lahat na maunawaan ang Tagalog. Amen, praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kayo po ay napakapalad sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Na ito po'y pinangunahan ng aming pong minamahal at ginagalang na Ebanghelista, minamahal Pastor Wildy Estrada Almeida, katuwang ating pong minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida at magiging ng mga beloved Almeida family. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kayo po ay inyo pong napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo, maging ng mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, na ginawa ng ating dakilang Diyos dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat ay maganap
sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po, yung tinatawag na pananampalataya, faith. Pananampalataya, kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siyang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na godly repentance o makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala. Iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na siya pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang Diyos Kanya po kayong tutulungan. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. Pagtalikod sa buhay makasalanan ng kasalanang na pagsisihan, ito po ay hindi na kailanman babalikan pa. Ang pangatlo po ay tinatawag na water baptism in the name of Jesus. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na. Ang nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na ayon sa ating nabasa, ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pang-apat po, baptism of the Holy Ghost. Bautismo ng Espiritu Santo na kung saan sa inyo pong pagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at kayo po ay nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan ay darating sa inyo. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay maging tanda ng inyong pong pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos at sundan niyo po ko sa panalangin aking sasabihin kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan at lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat sa matamis at mapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Amin po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahunan ito, dakilang Diyos, narito po ang mga baguhang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, aming minamahal na mga bisita. Kahabagan mo sila at pagpalain, mahal na Pinoon, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, mahal na Panginoon, pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa iyo, amin silang makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon,
dulo ng lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na mga bisita. Ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, inyo na pong naisagawa. Ang pananampalataya, ang pangalawa pagsisisi, makadiyos na pagsisisi, ang kulang po, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng manalagawain, kayo po ay magpabautismo upang inyo pong makumplito pagsagawa ang mga reglamento ng kaligtasan. At tayo po tuloy-tuloy na sa ating pong pagsasagawa ng Holy Supper. Narito po ang aking kapumangaral, ating beloved preacher, Benedict Porlahe. Amen. Praise the Lord. Even God bless you, beloved Odell, my beloved co-preacher, ang mga mahal. Tayo po ay dadako po sa banal na hapunan. Ito po ay banal. Ito po ay sagrado, kinakailangan mga mahal na maging karapat-dapat tayo sa pagsali o pagsalo sa banal na hapunan. Kaya sa ating pong pagkasagawa mga mahal, awitan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong saliksikin. Habang inaawit ang awiting ito, saliksin po natin ang ating mga puso sa ating mga pagkukulang, mga pagkakamali, yan po ating pong ihingi ng tawad sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po Diyos. Hallelujah. Bago tayo mga naman magsagawa ng ating pong banal na hapunan,
Atin po munang basahin mga mahal. Sabi dito mga mahal sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po 26 hanggang 29. Ang sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sao, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa sao ng Panginoon na di narapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. Kinakailangan mga mahal na maging karapat-dapat po tayo sa pagsalo sa banal na hapunan na ating pong ihingi sa ating pong dakilang Diyos, ating mga nagawang mga pagkulang, mga kahinaan na ating pong napagbibigyan. Yan po ay ating pong hihingi ng tawad sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po manalangin mga mahal. Dakilang Diyos sa mga banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng aming po minamahal at ginagano Pastor Mangilis Tawuldis Almeida. Mahal na Panginoon ang bawat sa amin kami pinagpapakumbaba, humin ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa imang pagkukulang, pagkakasala, mga kahinaan namin na pagbibigyan. Patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Nawa, O Diyos, kami po maging karapat-dapat sa pagsalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin mo ang bawat sa amin na maging karapat-dapat, mahal na Panginoon. Sa makapangyayang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, atin pong hawakan ang tinapay na ito po, mga minamahal, ay nagsimbolo ng katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito, mga minamahal, sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 24 hanggang 25. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At dito po sa talatang 25, ang sabi dito, hawakan po natin mga mahal ang katas ng ubas na ito po ay nagsimbolo ng dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, at gayon din naman, hinawakan ang sao sa pagkatapos na makahapon at sinasabi, ang saong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Love you. Tinapay ng buhay, kanin mo, pag-ibahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ito, tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Buhay
mayroong buhay. Ito ang sana bagong tipan. Yan ang katawang pinayuhan. Yan ang ito ang aking patunay. Ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama ng namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos. Lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang magbanal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng aming pong minamahal at ginagamit na Pastor at Evangelista Wildis Almeida, na ito po ang bawat sa amin, mahal na minsanan pa, kami nagpapakumbaba, huminang kahabagan sa amin nagawang mga pagkukulang pagkakasala, mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, at nakikita mo, O Diyos, ang lahat ng pangailangan ng aming mga minamahal na mga kapatiran, mahal na Panginoon. Tugon mo po, Diyos, ang lahat ng mga kahilingan sa iyo. Sa lahat may mga karamdaman, mahal na Panginoon, pagkalob mo, Diyos, hallelujah, ang kakagalingan sa kanilang mga karamdaman, sa may mga problema, lutasin mo ang kanilang mga problema, tugunin mo ang lahat ng kanilang kahilingan sa iyo, at patuloy po namin dinidilangin, O Diyos, ang mahabang buhay, kalakasan, kalusugan ng mga beloved children, mahal na Panginoon, at sa lahat ng mga pangmanggagawa, at lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, tugunin mo ang lahat ng mga kahilingan sa mga pangalan ng Jesus. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi kung saan nandun yung karamdaman. Yan po sama-sama natin palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung ito'y problema, itaas na lang po ang dalawang kamay. Tayo po, mga minamahal, ay sama-sama natin palayasin ang lahat ng mga masasamang espiritu. Hallelujah, upang pagpala naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapang sa iyong makapangyarihan pangalan. In Jesus' name, hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed right now in Jesus' name, hallelujah. Vices began in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name, hallelujah. Demons of all weaknesses, alcoholism, demons of carnality, pride, being glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah, mga minamahal. Bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na atin na pong tinanggap, sampalatayanan po natin na tinanggap na natin ang lahat ng mga kahilingan natin sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso, sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord.